Maliit na bagay. Alam mo ang pagkamatay ng mga magulang ko ay isang sugat sa puso ko. Alam mo kung gaano sila kahalaga sa akin. Wala kang karapatang humingi ng tawad sa akin. Tigilan mo na. Kiki, okay ka lang? Ikaw ang may kasalanan nito. Si Tangtang ay napakabata. At walang mali siya. Paano siya magsasalita ng masama? Bukod pa riyan, walang ibang makakapagtanggol sa kanya kundi ako. Eh yung 7 taon nating pagsasama. Ano na lang yun? Shenji Q. Tigilan mo na, nakikipagkasundo na ako. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Huwag mo na akong guluhin, tara na. Gunansaw. Noon, ikaw ang lumuhod sa libingan ng mga magulang ko. At nangako sa kanila. Nabibigyan mo ako ng tahanan. At hindi mo ako ipagkakanulo. Ngayon, mas mabuti na rin na ginising mo ako sa panaginip na ito. Wala na akong pag-asa sa iyo. Masama ang loob niya. Dalhan mo siya ng pagkain. Dalawang araw na lang. Makakapagsimula na tayo ng bagong buhay. Hello, Pirma po para sa inyong package. Salamat. Hello. Emma Shen. Ito ay maliit na regalo para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ito ang paborito ko. Ang huling likha ni Master Layang, paano niya nalaman? Ginoong Lu, ang gawa ni Master Layang. Ay bihira at lalo na ang kanyang huling likha. Napakamahal. Ito, napakamahal. Ito ay espesyal kong binili para sa'yo sa auction. Espesyal para sa'yo. Ginoong Lu, hindi mo kailangang gawin ito. Kakatapos ko lang sa isang masakit na relasyon. Ang mga chismis tungkol sa akin ay napakasama. Hindi mo kailangang mag-abala para sa akin. Ang nakaraan. Hindi ko pinapansin. Dahil desidido akong dalhin ka sa pamilya Lu, ito ay responsibilidad ko. May 2 araw pa kung may kailangan kang idagdag. O kaya, may mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Tawagan mo lang ako. Salamat. Ginoong Lu, mukhang iba ka sa mga bali-balita. Ito ay... Kiki, ito ay para sa iyo. Ang pangalan nito ay walang hanggan, simbolo ng pagiging tapa. At wagas na pag-ibig, tulad natin. Pag ikakasal na tayo, isusuot ko ito para sa iyo. Sige, usapan na. Kiki, pasensya na. Hindi ko sinasadya na mahuli. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng tiket sa exhibit na ito? Ito ang paborito kong tema at ngayon na ang huling araw. Mali ako, alam ka una, pangako. Ito ang una at huling bises. Sa susunod, isusulat ko sa puso ko ang bawat pangako mo. Etutu pa rin ka o. Talaga, Siyempre. Tingnan mo, ito ay omamori na pinaghirapan kong makuha sa bundok. Kapag dala mo ito, kahit saan ka pumunta, tutulungan kita. Okay na, Teo. Gunansaw, dati kong iniisip na. Gamit ang umamori na ito. Papakasalan mo ako. Pero ngayon, hindi na kailangan. Ibabalik ko sa iyo ang mga pangako mo.
Tapusin na natin ang 7 taon natin. Alis na ako. Fai. Oy, hindi ba ito ang ex ni Gu? Ano? Nagbabalikan kayo? Buti na lang nandito ka. Ipakita mo ito kay Gunansao. MS? Shen, ikakasal na si Gu. Huwag mo na siyang guluhin. Ang ganitong mga laro, hindi ka na niya babalikan. Ibinalik ko na sa iyo ang kwintas at umamori na ibinigay mo sa akin. Sa hinaharap, wag na lang, hindi na ito mahalaga. Gunansao, tuluyan na tayong nagwakas. Kuya Nanxiao, pagod na ako. Uwi na tayon gayon. Ito ay espesyal na umamori na hiniling ko sa bundok. Sa hinaharap, kapag hawak mo ito at hinanap mo ako, kahit saan man. Kahit sa impyerno, tutulungan kita. Hindi ba para siyang ikaw noong 7 taon ang nakalipas? Gusto ka o ito? Alam mo kung gaano sila kahalaga sa akin. Wala kang karapatang humingi ng paumanhin sa akin. Tigilan mo na. Hindi ako nagdududa sa tunay na damdamin. Ngunit ang tunay na damdamin ay mabilis magbago. Gunansao, simula ngayon. Tuluyan na tayong nagwakas. Maligayang pagdating sa bahay, binibining Shen. Ito ang handog kong pasalubong para sa'yo. Nasiyahan ka ba? Sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-effort ng ganito. Sa ilang araw pa. Tayo na ang mag-asawang lehitimo. Ito ang mga dapat kong gawin. Ayos ka lang ba? Ihahatid muna kita sa iyong kwarto para magpahinga. Si Boss Lu, hindi niya gusto ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa iba. Bakit iba ang trato niya sa asawa? Mukhang talagang mahalaga sa kanya ang asawa. Ngayong gabi, ang unang gabi natin, asawa. Tara, tagay, para sa matagumpay na pagliligaw ni Gu. Sa lahat ng naging girlfriend ni Gu, pagdating sa mukha at katawan, si Shen Zikyu pa rin ang pinakamaganda. Kung hindi dahil sa kanyang mga pakana, hindi siya magtatagal sa tabi ni Gu. Gehu, lasing na ako, biro lang. Huwag mong seryosohin. Pinakusapan ninyo si Shen Zikyu. Talagang matiisin siya. Ang daming araw na. Wala man lang kibo. Nakita ko siya sa opisina mo noong isang araw. Binigyan pa ako ng kahon para ibigay sa iyo. Pinapunta ko na lang siya. Anong kahon? Hindi ko alam ito. Siguro, para lang makapagpatawad siya sa iyo. Ikakasal ka na, nandiyan pa rin siya. Sinabihan ko siyang huwag kang guluhin. Sino ba ang nag-utos sa iyo na magdesisyon para sa akin? Ano ngayon ang gagawin natin? Tawagan mo siya agad, sabihin mo, sa loob ng 30 minuto. Dapat happy niya ako. Kung hindi, ang engagement party ka o kay Lin Tangtang ay hindi siya imbitahan. Mukha kang medyo kinabahan. Ako. Saglit lang, may tatawag.
Young Master Xiao, ano ang kailangan mo? Mission, sabi ni Yang Master Gu. Dapat makarating ka sa dating lugar sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, huwag ka nang dumalo sa engagement party niya. Wala naman akong balak dumalo. Kung wala nang ibang bagay, ibababa ko na. Shenjikyu, nilalaro Montag pa ako. Sa larong hard to get, akala mo magiging importante ka sa akin? ZQ, hindi ba't sinabi mo, ang gabi na to ay para sa akin? Dapat tuparin mo ang pangako mo. Shenjikyu, sino yang lalaki sa tabi Montag? Hindi mo kailangang malaman kung sino ang kasama ko. At kung kanino ka magpapakasal, magdiborsyo o mag-asawa. Wala akong pakialam at hindi mo kailangang sabihin sa akin. Shenjikyu, huwag mong subukin ang pasensya ko. Kapag nagpatuloy ka, pagsisisihan mo ito. Mula nang magdesisyon akong ibigay sa'yo ang mga bagay na yon. Isinumpa ko na hindi ako magsisisi. Shenjikyu. Ngayon natuto kang maglaro ng ganitong mga paan. Nasaan ang mga bagay? Nakita ni Tangtang noong araw na yon. Sabi niya ibibigay niya sa'yo. Ang galing mo talaga. Naku, Yang Master Gu, huwag ka munang magalit. Kung tatanggapin mo ang mga bagay ni Shenjikyu, iyak na gagamitin niya yon para makipagbalikan sa'yo. Alam naman ng lahat na hindi siya mabubuhay nang wala ka, Young Master Gu. Ginagawa niya lang ang lahat ng para ako ang lalapit sa kanya. Sa dami ng nararamdaman niya para sa akin, imposibleng talagang iwan niya ako. Ang saya sana ng unang gabi. Pero naistorbo ng estranghero. Medyo nalungkot ako, Liralu. Ako. Pasensya na. Okay, hindi kita tinutukso. Huwag kang magsusori sa akin kailanman. Pwede ba tong pamalit? Ang pagod mo ngayon, maaga kang matulog. Hindi pa ako nakakaranas ng taong gumalang sa akin ng ganito. Ang lalaking nagmamahal sa akin. Lu Jinghui. Ikaw ba ang tamang tao? Ang bilis mo naman, Gu. Ito ang iyong Tangtang. Hindi naman ako tatakbo. Bakit wala pa siya? Siguradong darating siya ng tama sa oras, Gu. Mahal na mahal ka niya. Paano niya kayang pabayaan kang maghintay? Oo, Shenjikyu. Mahal na mahal Montag ako. Hindi mo hahayaang magpakasal ako sa iba. Siguradong darating ka. Ano ang nangyari, Gu? Bala. Nandiyan na siya. Shenjikyu. Alam kong hindi mo ako kayang limutin. Ikaf pala. Anong sinasabi mo, Gu? Ang iyong nobya. Hindi si Tangtang? Baka naman. Hindi siya ang hinihintay mo kanina? Kuya Nanxiao, kasalanan ng nanay ko. Sabi niya, hindi dapat magkita bago ang kasal. Miss na miss kita. Isang araw lang naman. Mahal na mahal kita eh. Ito ang pinakamahalagang araw. SA buhay ka o. Siki, ito ay para sa iyo. Ang pangalan nito ay walang hanggan. Ito ay sumisimbolo ng tapat at walang kamatayang pag-ibig. Tulad natin. Kapag ikinasal na tayo, isusuot ko ito para sa iyo. Bakit nasa iyo ang kwintas na ito? Kuya Nanju, ano NG ginagawa Montag?
Nakita Montag si Shenji Q, hindi ba? Sabihin Montag. Si Xiao Qi ang kumuha nito. Sa kahon ni Shen Zikyu. Sabi niya mismo. Naisusuot niya ang walang hanggan para sa akin. Bakit niya ibabalik? Nasaktan Montag ako. Ano pa ang nasa kahon? Ibalik mo agad. Kuya Nanxiao, pwede naman akong magpalit ng kwintas. Magsisimula na ang seremonya. Cancel ahin Montag. Kuya Nanzhou, Gunanzhou. Shenji Q, hintayin Montag ako. Mahal. Anong ginagawa mo? Gising ka na? Hintayin mo ako, malapit nang matapos ang almusal. Maupo ka. Ito ay aking inihanda ng personal, hindi ko alam. Kung ito ay ayon sa iyong panlasa. Paano mo ito ginawa ng personal? Dahil malapit na akong magpakasal sa pamilya Lu. Dapat kong gampanan ang aking tungkulin bilang isang may bahay. Ako ang dapat na mag-alaga sa iyo. Sino ang nagpasya ng ganitong patakaran? Sa akin. Ang asawa ay dapat alagaan at pahalagahan. Kain. Ang babae ay likas na naglilingkod sa lalaki. Ano ang trabaho Montag? Ang iyong pinakamalaking tungkulin ay ang maalagaan ako ng maayos sa bahay. Ano, hindi ba ito ayon sa iyong panlasa? Hindi pa ako nakaranas ng ganitong pagtrato. Pakiramdam. Hindi ito totoo. Mula ngayon, masasanay ka na ang lahat ng iyong nakaraan. Kalungkutan at kawalang kasiyahan ay mawawala na. Sa hinaharap, ako ang bahala sa iyong kaligayahan. ZQ, ito ang listahan ng mga inimbitahan sa ating kasal. Tingnan mo. Gunansaw. Kung ikaw ay may alinlangan, maaari ko siyang hindi imbitahan. Okay lang, wala akong problema. Ayoko lang na hindi ka masaya. Ang pamilya Lu ang pinakamayaman sa lungsod, alam ko. Ang ating kasal ay hindi lamang isang simpleng kasal. Ito ay isang mahalagang okasyong pangnegosyo. ZQ, ikaw ang aking asawa, Lu Jinghuai. Hindi mo kailangang maging masyadong responsable. Dahil ako ang asawa ni Lu Jinghuai. Dapat akong maging maunawain. Tatay. HMP. May mukha ka pang bumalik, palaging wala sa ayos. Hindi ka man lang pumapasok sa kumpanya, ikinahihiya kita. Ano naman, ikaf naman ang boss? Alam Montag PA. Ang mga matatandang lobo sa board ay nagsimula ng kumilos. Kung magpapatuloy ka sa ganitong pag-ugali, hindi sila magtitiwala. Naipasa sa iyo ang kumpanya. Mga matatandang lobo. Ikaw, mag-ayos ka at dumalo sa kasal ng pamilya Lu. Ang pamilya Lu ang pinakamayaman sa lungsod. Makihalubilo ka sa mga kilalang tao. Huwag kang palaging tamad. Anong pamilya Lu o Zhao? Wala akong interes, huminto ka. Gusto mo bang mamatay ako sa galit? Kung hindi ka pupunta, umalis ka na sa pamilya Gu. Wala akong anak na tulad mo. Hindi ko alam kung sinong dalaga ang magiging asawa ng pinuno ng financial group sa Beijing. Ang unang pinuno, talagang nakakainggit. Oo, tama. Shenji Q.
Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagtatalo sa akin. Kumusta ang preparasyon? Jinghuai, sobrang kinakabahan ako. Ang mga dumating ngayon ay mga kilalang tao mula sa iba't ibang lugar. Natatakot ako na baka hindi ako maganda ang ipakita at mapahiya ka. Ikaw ang asawa ko, Lu Jinghua. Walang maglalakas loob na tawanan ka. Nga pala, may ihahandog ako sa iyo. Sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Sinadya mong hanapin ako dito. Talagang hindi mo ako kayang kalimutan. Gushao, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Matigas pa rin ang ulo mo. Pinili mo ang isang malaking okasyon. Na ganito kalaki. Hindi ba't para pilitin akong makipagbati sa iyo? Ah, Tigilan Montag na yan. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Kung walang imbitasyon at tumasok ka, ipapadala ka sa presinto. Zumama ka sa akin. Maya-maya sasabihin ko sa pamilya, Lu na kasama kita. bitawan mo ako. Sinadya mong pumunta dito. At gumuhit pa humingi ng tawad. Hindi ba't nagagalak ka ngayon? Binabati kita, naabot mo ang iyong layunin. Nag-iisip ka ng labis, ang larawang ito ay walang kinalaman sa iyo. Kung hindi ako ang nasa lawan, sino pa? Siyempre ang minamahal ko at ang nagmamahal sa akin. Nagtatampo PRin, Shenji Q. Wala kang background, walang IMA o ina. Bukod sa pagsunod sa akin, may iba ka pang pagpipilian. Kung hindi mo ako hinanap, ano pa ang dahilan mo sa pagpunta dito? 7 taon mo akong sinundan, ngayon sasabihin mong hindi mo na ako mahal, mga kasinungalingan. Naniniwala ka, BA? Mukhang masyado kitang pinalampas dati. Nakalimutan mo na kung ano ka talaga. Tigilan mo na yan, bago ka mapunta sa harap ni Luxiao. Hindi kita mapoprotektahan, sumama ka sa akin. Ako ang nagwawala. Gunanshaw, huwag mong kalimutan. Noon, ikaw ang nagsabi sa akin na mag-aasawa ng iba, kaya ako umalis. Ngayon gusto mo ulit akong sumama sa iyo. Ano ako sa iyo? Anong pinagkukunwari mo? Pumunta ka dito, hindi ba gusto mo? Nang ganitong resulta, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ang tao sa larawan na ito ay si Lu Jinghuai. Lu Yinghuai. Ngayon na ang kasal namin ni Jinghuai. Sa pagkakaalam ko, ang inyong pamilyang Gu ay hindi kayang makipag-away sa pamilyang Lu. Shenji Q, gumagawa ka ng kasinungalingan. Dapat may hangganan, isa ka lang. Batang babae mula sa isang naghihikahos na pamilya. Walang ama't ina. Bakit ka papapansinin ng pamilyang Lu? Gusto mo lang ng pangalan mula sa akin. Di ba? Ziga. Pagkatapos ng kasal na ito, ibibigay ko sa iyo. Hindi maintindihan. Kapag binigyan ka ng pagkakataon, dapat mong tanggapin. Habang maayos pa akong nakikipag-usap sa iyo. Makinig ka, sumama ka sa akin. Gunanshaw. Wala tayong koneksyon, hindi ko kailangan ang pangalan mo. Dati, ikaw ang pinakamadaling pakinggan ang sinasabi ko. Bakit ka nagbago ng ganito? 7 taon ay sapat para magbago. At para makita ang lahat. Ikaw naman, hindi nagbago kahit kailan. Laging gusto lang ang sumusunod sa iyo. Mabait at masunurin. Tulad ng, ako noong 7 taon na ang nakalipas, isang tanga. Shenji Q, huminto ka. Kung sasama ka sa akin ngayon, may pag-asa pa. Kung hindi, magsisisi ka. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pag-aksaya ng 7 taon. Sa iyo. Ngayon, malugod naming inaanyayahan ang bagong kasal na pumasok. Shenji Q, huminto ka. Gunanshaw, ano ang ginagawa mo dito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin.
Tulad na nakikita mo, ikakasal na ako. Ngayon ay ang araw ng kasal namin ni ZQ. Kung narito ka para batiin kami, malugod ka namin tinatanggap. Ngunit kung para manggulo, huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Hindi, imposible. Pexman ito, ginagawa mo lang ito para maghiganti sa akin, di ba? Sinadya mong hanapin siya para magpanggap, para makita ko, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako maloloko. Ano ka ba? Karapat-dapat ako, si Lujing Hui. Gamitin ang aking buong buhay para magpanggap kasama mo. Shenji Q. Gusto mo lang na humingi ako ng tawad, di ba? Sige, sumama ka sa akin, papayag ako sa lahat ng gusto mo. Gising na, Gunansaw. Kasal na ako, ang asawa ko. Ay si Lu Jinghui. Hindi biro ang kasal, ilang araw mo palang kilala ang lalaking ito. At naglakas loob ka nang sabihin pakakasalan mo siya. Hindi ito desisyong ginawa ko ng padalos-dalos, sigurado ako. Ang pakakasalan ko ay si Lu Jinghui. Alam ka una. Dahil lang ba sa sinabi kong, magpapakasal ako kay Lintangtang, kaya gusto mong gumanti sa akin? Shenji Q, paano montag nagawang? Gamitin ito para gumanti sa akin? Kung kanino ka magpapakasal, wala akong pakialam. At kung kanino ako magpapakasal, wala kang karapatang makialam. Ngayon, umalis ka na sa kasal ko. Tao, alisin niyo siya. Tara, bitawan niyo ako. Shenji Q, sigurado ka bang gagawin mo ito? Paalang magalit ako. Magalit ka, Gunansaw. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Sa akin, wala ka ng halaga. Paano ko isasakripisyo ang sarili kong kaligayahan? Para sa taong wala ng halaga? Wala akong pakialam sa iyo. Zilu Ying Huay pala. Akala Montag PA dahil may pera ka, magaling ka na? Kilala Montag PA si Ziki? Alam mo ba ang mga ugali niya? Gusto mo ba siya? Mahal Montag PA siya? Anong karapatan mong agawin siya sa akin? Eh ikaw, sa 7 taon nating pagsasama, kilala mo ba talaga ako? Alam mo ba ang mga gusto ko? Mahal mo ba ako? Tama si Ginoong Gyu. Maraming detalye tungkol kay ZQ na baka hindi ko pa lubos na alam. Pero, ang pinahalagahan ko ay ang kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Handa ako at may tiwala na gugulin ang buong buhay ko. Para mahalin siya ng buong buo. Tungkol naman sa iyo, ang dami mong kasama. At iniwan mo pa ang taong 7 taong kasama mo para magpakasal sa iba. Ni hindi mo kayang mag-focus sa sarili mong damdamin. Anong karapatan mong magtanong sa iba? Kung hindi mo kayang magbigay ng tunay na pagmamahal. Ziki, ang kasunduan ko kay Lintangtang ay kinansela na. Wala na akong kinalaman sa kanya. Zumama ka na sa akin, Fede BA? Imposible, Gunansaw. Nagdesisyon na ako. Sino man ang kasama mo, o kung sino man ang hindi mo kasama, wala na akong kinalaman sa iyo. Ang pamilya Lu, hindi lugar para magulo ka. Paalisin na ang hindi kailangan, huwag nating hayaang sirain niya. Ang ating sandali. CJ, dalhin niyo siya palabas. Umalis ka na, Ziki. Hindi kita pakakawalan, Ziki. Hinong Lu Yinghuay. Binibining Shenji Q. Simulan gayon. Handa ka bang maging sandigan ng isa't isa? Hawakan ang kamay ng bawat isa, sa hirap at ginhawa. Sa kalusugan at karamdaman, magtutulungan kayo. Hindi maghihiwalay at sabay na lalago. Handa ako. ZQ, may sorpresa ako para sa'yo. Buksan mo. Ang mga litratong ito. Pagkatapos mabangkarote ang pamilya, naremata ang bahay. Hindi na sila bumalik. Akala ko, hindi ko na sila makikita ulit. Alam ko, ang pagkawala ng iyong mga magulang ay patuloy na sugat sa puso mo. Kaya pinahanap ko sila para sa'yo. Para mayroon kang alaala.
Salamat, Jinghui. May regalo rin ako para sa iyo. Sa mga painting mo, may larawan ako. Mula ngayon, ikaw lang ang lalabas sa mga painting ko. Salamat, ZQ. Alam ko, magaganda ang mga painting mo. Alam mo, dati akong mahilig magpinta. Ngayon, sunod na ang susunod na bahagi. Siege. Pagod ka na ba sa dami ng tao ngayon? Hindi. Mabuti naman. Naalala ko, may mahalagang bagay pa tayong hindi nagagawa ngayong gabi. Sabi Montagen ga. Isusuot mo ang walang hanggan para pakasalan ako. Bakit? Bakit mo ipapakasal sa iba? Ito ay espesyal na umamori na hiniling ko sa bundok. Hinaharap, basta hawak mo ito at hahanapin mo ako, kahit saan man. Ahis sa impyerno, tutulungan kita. Pwede mo naman itong gamitin. Para pakasalan mo ako. Bakit hindi mo ginamit? Bakit mo ibinalik sa akin? Simula ngayong gabi, tayo na ay mag-asawang lehitimo. Tubig, ZQ, bigyan mo ako ng tubig. Ziki, Ano ang kailangan Montag, Young Master? Si Miss Shen ay ilang araw nang hindi umuwi. lumabas ka. ZQ, nangako ka na alagaan mo ako habang buhay. Bakit mo ako pinabayaan para ipakasal sa iba? Nansaw. Mag-ingat ka. Hintayin mo ako. Salamat sa pagiging kasama ko, ZQ. Pasensya na sa abala, kailangan mo na naman akong alagaan. Simula nang mahalin kita, hindi ko naramdaman na ito ay abala. Matagal ko nang pinagpasyahan na aalagaan kita habang buhay. Ziluying huay ba yung laging may sakit? Sabi nila, malupit at walang puso siya. Paano Montag? Malupit si Luying Huay. Magiging malungkot si ZQ kapag pinakasalan niya. Kailangan niya akong sumaklolo. Oo. Pupunta na ako ngayon para sagipin siya. Ito ay, Ito ang mga magulang ko, kakauwi lang mula sa ibang bansa. nanay, tatay. Ito ba ang manugang ko? Ang ganda Montag. Halika, umupo ka. Umupo. Si Jinghui, mahina ang pangangatawan simula bata. Napakasakripisyo mo para pakasalan siya. Nanay, swerte ko na mapangasawa si Jinghui. Buti hindi mo siya inayawan. Kapag may ginawa siyang masama sa iyo, babaliin ko ang mga binti niya.
Biglaan lang ang pag-uwi naming mag-asawa. Kaya ito lang ang nai-prepare naming regalo. Grabe, ang mamahal nito. Huwag kang mahiya, pamilya na tayo. Hindi ako nakadalo sa kasal ninyo, bilang ina. Hindi ako mapalagay. Sabi ni Jinghuai, abala kayo, naiintindihan ko. Ang bait mo talaga, nakakapanghinayang. Kwento ni Yinghuai Zaken. Patay na pala ang mga magulang mo. Sa hinaharap, ituturing ka naming parang tunay na anak. Salamat, Ma. Ang ganda. May exhibit ng sikat na pintor ngayon, gusto mo bang pumunta? Kung gusto mong maging mabuting asawa ng pamilya Gu, dapat sumasama ka sa mga inuman at social gatherings. Hindi yang nag-aral ka lang ng mga walang kwentang painting. Ano, ayaw mo ba? Gusto ko. Pero, akala ko, hindi na ako makakapagpinta ulit. Dito sa akin, pwede mong gawin ang kahit ano. Boss Lu, ZQ, may trabaho akong kailangang asikasuhin. Tingin-tingin ka muna. Boss Lu, lahat ay ayon sa utos mo. Handa na. Masisiyahan talaga si Mrs. pag nakita niya. Sige, pasok na tayo. Ziege, Itong painting na ito. Hoy boss, sabi mo dati may gustong bumili ng painting ko. Tanungin mo siya kung gusto pa niya. siyempre gusto. Paulit-ulit niyang tinatanong. Huwag kang mag-alala sa presyo. CJ, ipagbibili ko na lahat. Ang boyfriend ko, ayaw niya akong magpinta. Ziki. Ziki Pekingan Montag ako, sandali lang. Pack yours up. Wala na tayong pag-uusapan, bitawan mo ako. Ziki alam ka o. Nagpagsal ka kay Lujing Huay, para lang galitin ako. Lahat ng binigay mo sa akin, natanggap ko. Tingnan Montag. Naalala mo pa itong Omamori, di ba? Ito ang regalo ko sa'yo. Pangako ko sa'yo totoo yan. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko. Basta umalis ka sa kanya, pakakasalan kita agad. Hindi ko kailangan. Huwag kang magsinungaling, alam kong nandito pa rin ako sa puso mo. Zilu Yinghuai ay isang may sakit. Kapag pinakasalan mo siya, ikaw pa ang mag-alaga sa kanya. Pakasalan mo ako, pangako ko, ako ang mag-alaga sa iyo. VDBA? Bunanshaw, tumahimik ka. Wala kang alam. Malupit siya, masasaktan ka lang kung sasama ka sa kanya. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa galit mo sa akin. Gunansaw. Mga chismis lang ang naririnig mo. Alam ko kung anong klaseng tao si Jinghuai. Mas alam ko kaysa sa iyo. Mas mabuti siya ng libo-libong beses kaysa sa iyo. Umalis ka na ngayon din sa harap ko. Huwag kang magtampo, alam kong ako ang mahal mo. Zumama ka sa akin. Gunansaw, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Kasal na ako, maging disente ka, huwag ka nang magpakita. Sa harap ko. Shenji Q. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung babalik ka sa akin ngayon, maaari pa ang lahat. Kung hindi, kapag hindi na kita kailangan, kahit lumuhod ka pa, walang mangyayari. Ako na ang bahala. Gunansaw. Ang mga banta at paraan mong pangbata. Hindi ako matitinag. Kung makita kitang ginugulo mo si ZQ, hindi ako magdadalawang isip. Tao, itaboy siya. Shenji Q, hindi ito ang huli. Okay ka lang ba? Ma'am, ang bait ni Boss Lu sa iyo. Para bilhin ang lawang ito,
Nagtayo pa siya ng art gallery. Ito rin ba ang larawan na inihanda mo para sa akin? Ito ang larawan na napilitan akong ibenta noon. Sa totoo lang. Ako ang bumili nito ilang taon na ang nakalipas. Kaya pala, noon pa. May koneksyon na pala tayo. Ano, nagustuhan mo ba? Ito ang pinakagusto kong larawan na natanggap ko sa buhay ko. Gusto kong muling magpinta. Ang gusto mong gawin? Susuportahan ka ng asawa mo. Dati, akala ko ang pag-ibig ay pagsasakripisyo at pagpapakabait. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na pag-ibig nagpapabuti sa isa't isa. Lu Jinghui. Sa totoo lang, mahal na kita. Gu, bakit malungkot ka? Tara, papuntahin ko si Tangtang para makasama ka. Ano ang nangyari, Gu? Shenji-Q, ikakasal na. Mabuti nga at ikakasal na, yung babaeng yun, para hindi ka naguluhin pa. Oo nga, di Montag alam kung sinong tanggang yun. Ang kumuha sa basura mo. Kahit ayaw ko na, di pwedeng iba ang kumuha. Akin lang siya. Gu, para lang sa babaeng yun, galit na galit ka? Sobra na yan. Ano NG sabi Montag? Sinong pokpok, Gu? Ikaw mismo nagsabi sa akin yan. Sabi Montag maraming alam si Shenji-Q. Baka marami ng lalaki, tumigil ka. Ako lang ang lalaki niya. Hindi siya ganoon, tulad ng sinasabi nyo. Subukan nyo lang siraan ulit siya. Gu, ikaw nagsabi sa min yan, kung di. Paano namin masasabing biro lang to? Ako. Oo nga. Gano ba kagaling si Shenji-Q? Matagal na kaming curious, subukan nyo na lang. Papayak ba si Gu? Anong di ko kayang bitawan? Babay lang yan. Tsaka. Yung mga alam ni Shenji-Q. Savana, K.O. Tara na. Shenji-Q. Yun pala. Nasabi K.O. pala yun. Pasensya na. Ako ang gago, kasalanan ko lahat. Siki. Babalik ka ba? Bulak ka? Alagaan mo siyang mabuti. Huwag kang tulad ko. Sa huli ka lang magsisi. Loko ka, tol? Tara, teka lang. Kahit anong kasalanan niya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Umalis ka diyan. Tara. Tsiki, miss na kita. Tsiki. Kuya Nansao, gising ka na. Uminom ka ng tubig. Tsiki. Kuya Nansao, paulit-ulit na kitang pinapaalalahanan. Ilang beses na, kailangan mong alagaan ang iyong sakit sa tiyan. Huwag kang laging umiinom ng maraming alak. Masasaktan ang iyong katawan, masasaktan ako. Alam kong babalik ka. Kuya Nansao, ano bang sinasabi mo? Hindi kita kailanman iniwan. At hindi kita kailanman sinisisi. Alam kong ayaw mong iwan ako. Alam ko. Anong oras na, iniisip mo pa rin ang babaeng iyon? Ano ako sa Ipsilono? Ikaf pala. Kuya Nanjo, magazine ka. Si Shenji-Q ay hindi na babalik. Matagal ka na niyang iniwan, ngayon ako ang kasama mo. Ako ang nasa tabi mo.
Ang mga bagay ko, wala kang pakialam. Gunansu. Pagkatapos kang iwan ni Shen Zikyu, agad siyang nagpakasal sa pinakamayamang pamilya sa lungsod. Anong klaseng babae siya? Baka matagal na silang magkasama. Nagkakasundo na ang babaeng nagtaksil sa'yo. Anong saysay na pag-uulan ng pansin? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tumigil ka. Zino ka be para ziran zitsiki. Hindi ganun zitsiki, umalis ka, lumayas ka. Sinaktan mo ako dahil sa babaeng iyon. Ikaw ang nagtulak sa kanya, ngayon nagpapakalalim ka pa. Lumayas ka. Ziki, hintayin Montag ako. Babalikan kita. Kamusta? Okay ba? Maganda, ang ganda ng talento mo, kagaya mo. Matagal na akong hindi nagpipinta. Medyo rusty na ang kamay ko. Kumpiyansa ka sa sarili mo. Noong kolehiyo, gusto kong maging pintor. Gusto kong magkaroon ng sariling eksibisyon. Pero pagkatapos, ayaw ni Gunanshaw. Kaya tumigil ako sa pagpipinta. Ngayon lang ako ulit nagpipinta. Ang pangarap na ito, mukhang mahirap ng matupad. Ang gusto mong gawin, hindi huli ang lahat. Ang iyong pangarap. Tutulungan kita. Pero hindi iyan madaling gawin. Sa totoo lang. Sinimulan ko nang maghanda para sa iyong solo art exhibit. Ako, sa kakayahan ko ngayon, kung magpapakita ako ng exhibit, tatawanan lang ako ng mga tao. Huwag kang mag-alala, inayos ko na para sa iyo ang isang profesor mula sa North Arts. Magtuturo siya sa iyo at isinan ko na rin ang mga gawa mo. Kay Master Liang. Sobrang humanga si Master Liang. Totoo ba? Si Master Liang ang pinaka. Gusto kong pintor. Lagi kong hinahangaan ang kanyang mga obra. Hindi ko inakalang makukuha ko ang kanyang pagkilala. Siyempre totoo, at sinabi pa ni Master Liang. Na personal siyang dadalo sa exhibit mo. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Huwag mo siyang bigin. Salamat, Jinghui. Sisikapin kong mabuti. Hindi ko kayo bibigin. Ginu at ginang. May tao sa pintuan na nagngangalang Gunanshaw. Gusto raw makipagkita sa ginang. Lumabas ka. Gusto kitang makita. Pwede ba kitang makita muli? Itong si Gunanshaw. Sobrang abusado. Akala ba niya na si Lu Jinghui ay mabait at hindi siya gagalawin? Huwag kang padalos-dalos, Jinghui. Ako na ang kakausap sa kanya. Natatakot lang ako baka saktan ka niya. Huwag kang mag-alala, hindi na ako yung dating Shen Zikyu na palaging inaapi. Maniwala ka sa akin. Papasukin mo na siya. Oo. Lu Yinghuai, makukuha mo ang puso niya? Panaginip mo lang yan. Ako pa rin ang minamahal niya. Sa wakas, umaya ka rin makita ako. Alam kong, may pakialam ka pa rin sa akin. Gunanshaw, tingnan mong mabuti. Saan ka ba nakatayo? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magwala dito? Wala akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Bigyan mo ka ako ng pagkakataon. Pwede ba? Ako ang gago noon. Ako ang gumali. Basta bumalik ka lang. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Gunanshaw, ano pa ang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Noon, ibinigay ko sa'yo lahat ng pagmamahal ko. Pero tinapakan mo lang parang basura. Ngayon, kasal na ako at masaya na ako. Ngayon, nakakadiri ka na lang sa paningin ko. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Umalis ka. Tama na, huwag ka nang magulo. Gunanshaw. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko sa teritoryo ko. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Lu Jinghuai, akala mo ba ang pamilya ninyong Lu ay makakagawa ng kahit ano dahil mayaman at makapangyarihan kayo? Sabihin ko sa'yo, ang pamilya naming Gu ay hindi rin pahuhuli. Kung may lakas ka, subukan mong makipagkumpetensya ng patas. Mukhang gusto mong matikman ang kahulugan ng walang pakundangan. Pumunta ako dito ngayon para kunin ang sa akin. Ang ZQ ay hindi bagay na maaari mong pag-agawan. Siya ang aking Lu Jinghui. Ang aking kayamanang minamahal. Lu Jinghuai, Baitawan Emosia. Bitawan Montag. Siya ay akin, huwag mo siyang hawakan.
Sumama ka na sa akin, okay lang? Alam kong may pakialam ka pa sa akin. Mahal mo pa ako, hindi ba? Ang mga nakaraang araw ng paghihirap at pang-aapi ay ayaw ko nang balikan. Ngayon, si Lu Jinghuai na ang aking tunay na asawa. At ikaw, ay basura na lang na itinapon ko. Siki. May pakialam ka pa sa akin. Mga kasinungalingan lang ang sinabi mo sa akin, hindi ba? Nagsisinungaling ka lang. Gunansaw, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Noon, ako'y walang muwang at nakisalamuha sa hindi nararapat. Nakagulo sa tahanan. Siki. Mabuti. Salamat sa pagpapalakas ng loob, Yili. Marami pa akong kakulangan at sana'y patuloy mo akong gabayan. Bukas ulit ako magklase. Kahit ilang taon nang hindi nagpipinta si Bibi, Shen, halata pa rin ang kanyang talento at kakayahan. Kailangan mo mag-practice na madalas, walang problema ang magkaroon ng art exhibit. Salamat, Teacher Lee. Ang sarap pala sa pakiramdam na hawakan muli ang brush. Ang pinakamahalaga, nandito si Jinghuai para suportahan ako. Kaya ko nang habulin muli ang pangarap ko. Hindi BA Sie Mission. Nandito Karen Pala SA Exhibit. Balita ko maraming obra ng sikat na pintor ang nandito ngayon. Naintindihan mo ba? Wala kang pakialam kung ano ang gagawin ko. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kahit pa mag-ayos ka ng mag-ayos, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Savana Sayosi Kuya Nanju. Ako lang ang nasa puso niya. Kung talagang gusto ka niya, hindi ka magwawala sa harap ko para magpakatoto. Maayos ang relasyon namin ni Kuya Nanchao. Huwag mo na kaming isipin, Miss Shen. Ang taong minamahal ng tunay, hindi nag-aalala ng ganyan katulad mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kailangang Patunayan ang kahit ano. Ayoko lang na mangulit ka. Kay Kuya Nanjo, 7 taon mo na siyang. ginugulo, tapos iniwan ka rin. Siguradong. Hindi ka makakapag-move on agad. Masaya nga ako't nakawala na ako sa gago, eh. Bakit ko siya ulitin? Ikaw, Miss Lin, ang dapat. Mag-effort sa relasyon nyo. Baka naman sa huli, maging katulad ka rin namin dalawa. Ikaf. Shenji Q, papakasalan na kita. Noyon din. Ang kulit-kulit mo talaga. Shenji Q. Gusto mo lang ng kasal, di ba? Pwede na tayong magpakasal ngayon. Pakasal na tayo, okay? Ang yabang mo naman. Gunanshaw, akala mo ba lahat ng babae? Gustong pakasalan ka? Masyado kang nagmamalaki. Anong maganda kay Lu Yinghuai? Masasaktan ka lang sa kanya. Nang napangasawa ko siya, saka ko lang nalaman kung ano ang tunay na pag-ibig. Bulag ako noon kaya nagkagusto pa ako sa'yo. Masaya na ako ngayon. Huwag mo na akong gambalain pa. Shenji Q, ibabalik kita. SA piling ka o. Hindi ako susuko. Kuya Nanchao, ang tagal na nating hindi nagkita. Miss Nakita, tayo. Wala ako sa mood para sa usapang ito. Kuya Nanju, nandito PA ako para SIO. Mahal na mahal kita, huwag mo na siyang pansinin, pwede ba? Maligayang pagdating, Master Layang, sa aking art exhibit. Tuloy po kayo. Ito ang pangunahing likha sa aking exhibit. Ang pangalan nito ay Paglabas sa Kubol. Sumisimbolo ito sa aking mga pinagdaanan nitong mga taon mula sa paghihirap, pagkalito hanggang sa muling pagsilang at paglago. Bakit nayon ka o lang napansin? Na ang ganda pala talaga ni Shenji Q. Yung laging nasa likuran ka o lang. Ang Shenji Q na laging nagpapapansin sa akin, patay na. Ilang araw lang hindi nakita, ang galing-galing mo na, may sariling exhibit ka na. Kaya pala ayaw mong sumama sa akin, dahil nakipagkaibigan ka na sa pamilya Lu, hindi mo na kami kailangan sa pamilya Gu. Gunanshaw, kung narito ka para sa exhibit. Maligayang pagdating pero kung may sakit ka at kailangan ng doktor, tumawag ka na lang ng ambulansya. Paumanhin, Master Layang, ang Paglabas sa Kubol. Tulad ng pangalan nito, sumisimbolo ito sa makapangyarihang pagbabago ng sarili, nais kong sa pamamagitan ng likhang ito. Mabigyan ng lakas ang mas maraming taong nahihirapan. Isang bagay na kayang gawin ng bata. Ipinagmamalaki mo pa. Kang nagbubuhat ng sariling bangko. Ginoo, kung magulo ka pa, hindi ako magdadalawang isip. Mali ba ako? Kung wala si Lu Yinghuai na sumusuporta sa iyo, makakapag-exhibit ka ba?
Akala Montag di talagang kaya Montag? Dahil lang kay Luyingway. Na gumastos para sa iyo. Talagang suportado ako ni Jinghuay. Pero ang aking mga likha, dahil sa aking pagsisikap, Gunansaw, sa 7 taon nating pagsasama, hindi mo man lang nalaman kung ano ang gusto ko. At hindi mo rin ako lubos na naintindihan. Ngayon, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Lumabas ka na ngayon din. Akala Montag dahil may sugar daddy ka. Hindi mo na alam kung sino ka talaga? Ang galing ng stroke ni MS Shen. Hindi kailangan ng suporta ng sinuman. Nakakatawa, kailan naging presentable. Ang mga likhang kinopya, Shenzhikyu. Talagang may kakayahan ka, naglakas loob kang gumamit ng gawa ng iba para sa exhibit mo. Hindi ka natatakot na mahayag? Ano ang ibig sabihin ng plagiarism? Lahat ng mga obra sa exhibit ni MS Shen ngayon. Ay plagiarized. At ang orihinal na may akda ay ako, si Lin Tangtang. Hindi naman siguro, naglakas loob kang mag-exhibit ng plagiarist na gawa? Mahirap sabihin ngayong panahon para sa pera at kasikatan. Lahat ng klase ng tao ay meron. Sinasabi mong ikaw ang orihinal na may akda. May ebidensya ka ba? Master Liang, ito ang aking portfolio. Dahil marami kang karanasan, tiyak na makikita mo agad kung sino ang nangopya at sino ang orihinal. Ang estilo at disenyo ng mga painting na ito ay talagang katulad ng mga nasa exhibit. Shenzhikyu. Ngayon ay sisirain ko ang reputasyon mo. Tingnan natin kung paano mo makikipagkumpetensya sa akin, Shenzhikyu. Kahit na nag-aral ka ng painting sa kolehiyo, maraming taon na ang nakalipas, na hindi ka nagpipinta, paano ka magkakaroon ng kakayahang mag-exhibit? Ngayon ay nalaman ko na, basta may pera. Kahit plagiarism ay pwedeng sumikat, nakakahiya ka talaga. Miss Shen, Wala ka bang paliwanag sa mga ito? Bilang isang biktima ng paninirang puri, hindi ko kailangang magpaliwanag. Sa halip, itong nagdududa. Ang dapat na magpakita ng mas matibay na ebidensya. Si Kuya Nanzhao ay pwedeng sumaksi para sa akin. Ang mga painting na ito ay ginawa namin noong magkasama kami. Si Kuya Nanzhou ang nagbigay sa akin ng maraming inspirasyon. Shen GQ. Dahil wala kang awa, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga mangyayari. Ako ay pwedeng sumaksi. Ang mga painting na ito ay lahat gawa mismo ni Lin Tangtang. Talagang ikaw, Gunanzaw. Kahit kailan, hindi ka tumayo sa tabi ko. Ang taong ito ay gumamit ng plagiarist na obra para sa exhibit. Nakakahiya para sa aming mga artista. Mga kasama, dahil sinabi ni Emeline na ang mga obrang ito ay kanyang orihinal na gawa, bakit hindi natin hayaan si Emeline na ipaliwanag sa atin ang konsepto at inspirasyon sa likod ng mga ito? Emeline, kayo po. Bakit, Emeline, hindi mo ba alam ang sarili mong mga painting? Hindi ka man lang makapunta sa entablado. O baka naman, ang mga obrang ito ay hindi talaga sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Medyo kinakabahan lang ako. Siege, dahil determinado si MS. Lin. Ipagpatuloy natin. Sinasabi niyang orihinal niya ang mga likha na ito, kung kaya't kung maipapaliwanag mo lang. Ang kahulugan ng mga likhang ito, agad kong isasara ang eksibisyon. At hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ang larawang ito ng kalangitan ay nakita ko sa panaginip ko at ang larawang ito ng paru-paro ay nakmula. Sa kasalukuyang eksibisyon. At ito rin ang pinakapinag-usapang likha. Ganoon ba kahina ang pagkakilala ni MS Lin sa sarili niyang mga likha? Ano ba yan? Ang mga paliwanag niya ay walang kwenta. Walang kahit katiting na profesionalismo. Wala talaga. Apo sinasabi pang nangopya si MS Shen. Sa tingin ko, Sila ang nagsisinungaling kay MS Shen, mas malamang. Shenzhikyu. Sinadya mo lang akong pahiyain. Malinaw na si Emeline ang unang nagsinungaling sa akin, ako lang ay nagtatanggol sa sarili ko. Emeline, may masasabi ka pa ba? Sa isang koleksyon lang ng mga likha na hindi mo alam kung saan nanggaling. Pwedeng patunayan na nangopya ako. Kuya Nanju, hinahayaan Montag lang bea. Naapihin ako ng iba. Ang mga likhang ito ay talagang orihinal ko. Si Shenzhikyu ang nangopya sa akin. Dahil ayaw mong aminin. Kailan natapos ang larawang ito? 3 buwan ang nakalipas. Pakitingnan ninyo ang larawang ito, ito ay kuha noong. Natapos ko ang likha at ang petsa ay 2 taon na ang nakalilipas. Kung ganoon, talagang orihinal si MS Shen. Imposibleng nangopya. Na mas maaga pa sa orihinal na petsa. Ganito pa ang ginagawa para siraan ang iba. Napakawalang hiya.
Mali ang sinabi ko kanina, 2 taon at 3 buwan ang nakalipas. Noon, dapat ay kakapasok mo pa lang. Sa kolehiyo, kung kaya kung nakagawa ka na ng ganitong klaseng likha, wala akong magagawa kundi. Tawagin kang henyo. Kung may ganitong kakayahan ka, malamang matagal ka nang naging kilalang pintor. Ako. Lintang-tang, wag mong isiping dahil nakita mo. Ang koleksyon ng mga likha kong naiwan sa bahay ng pamilya Gu ay maaari mo nang angkinin. Ang pagiging tao, kung sa iyo, kahit anong pilit mo ay wala ring mangyayari. Kuya Nanju. At ikaw, Gunansaw. Kayong dalawa, nagtutulungan para guluhin ang exhibition ko. Akala ba ninyo si Shenji Q ay madaling apihin? Mga tauhan, alisin ninyo sila rito. Hindi Montag ako pwedeng ganyanin, Shenji Q. Bitawan mo ako. Masamang tao ka. Bitawan mo ako. Karapat dapat sa'yo. MS Shen, pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Okay lang, masaya na ako na dumating si Master Layang. Isang maliit na pangyayari lang ito ngayong araw. Sana hindi makaapekto sa pagtingin ni Master Layang sa mga painting. Tama talaga ang pagtingin ni MR Lu sa mga tao. Hindi lang talented SI Miss Shun, may class pa. Hinahangaan ko rin ang kakayahan mo. Para ipakita ang aking paghingi ng tawad, hindi ko alam kung gusto ni MS Shen. Na maging huling estudyante ko, si Liang. Talaga? Sobrang honored naman ako. Napakaganda. Master Layang, mag-organize ako agad ng next exhibit at imbitahan kita ulit. Sige, usapang lalaki. Ingat! Bakit nandito ka pa? Lumabas ka. ZQ, gusto kitang kausapin ng maayos. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Alam ka o. Kanina SA exhibit, mali ako. Hindi ko dapat tinulungan si Lintang-tang. Naziran ka. Galit lang ako. Galit ako sa'yo dahil sobrang tigas ng puso mo. Sa tingin ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Kung sino ang tutulungan mo o hindi. Bahala ka. Wala akong pakialam. Sinasabi mong tigas ang puso ko. Isipin mo naman kung paano mo ako trinato nitong 7 taon. Sa hinaharap, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Tsiki. Alam ko ang mali ko. Paano mo ba ako mapagkakatiwalaan? Dati, hindi ko alam pahalagahan. Kanina gusto ko lang bigyan ka ng leksyon. Bumalik ka sa akin, pakiusa. Gunansaw. Ngayon mo sasabihin to, nakakatawa lang. Ano pa ang saysay nito? Nitong 7 taon, inilagay ko lahat ng dignidad, pangarap, at pag-asa sa hinaharap sa'yo. Pero ikaw, paano mo basta-basta? Sinira ang lahat yon. Pinaramdam mo sa akin na ang 7 taon kong pagsisikap ay walang kwentang biro. Asawa. Sunduin kita pa uwi. Kailangan mo ba ng tulong ko? Isang asong kalye lang yan, huwag mong hayaan na makaapekto sa ating mood. Tara, uwi na. Ang mga Gyu paulit-ulit na sinusubukan ang pasensya ko. Ngayon, oras na para bayaran nila. Boss Lu, ibig mong sabihin. Gaganti na tayo sa pamilya Gu? Tama. Ayusin mo agad. Gamitin ang lahat ng resources, durugin ang negosyo ng mga Gyu. Ipapaalam ko sa kanila kung ano ang kapalit ng paggambala sa taong akin, na si Lu Jinghui. Sige Boss Lu, ayusin ka una. Pinapunta kita pa makipagkaibigan sa mga Lu. Pero ano ginawa mo? Naglit ka pa kay Lu Jinghuai. Alam mo ba ang nangyayari sa labas? Sinimulan na ng mga Lu ang pag-atake sa negosyo natin. Gusto ko lang mabawi ang babae na para sa akin. Si Shinjichio Ayakin. Nakikipag-agawan ka kay Lu sa babae? Gusto mo bang mamatay ang pamilya natin? Mawawala na ang kumpanya, iniisip mo pa rin ang babaeng yun?
Dapat si Shenji Q ay akin. Kahit mabangkarote ang pamilya Gu, kukunin ko pa rin siya. Walang pag-asang ta. Simula ngayon, lumayas ka sa kumpanya, lumayas ka sa pamilya Gu. Wala akong anak na tulad mo. Oy, zigu pala, tu. Nag-inom mag-isa? Tol, hanapan kita ng babaeng pampalipas oras. Umalis ka, wag mo akong istorbohin. Tinawag kitang bilang respeto, pero nagmamalaki ka pa. Akala montag kung zino ka. Kung istorbo mo pa ako, wag kang magalit kung di kita pagbigyan. Zigen ka. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa akin. Alam ng lahat na ikaw si Gunan Xiao. Na nagalit kay Lu Yinghuai. Anong karapatan mong magmalaki? Bitawan Montag, K.O. Siya talaga ang. Si Lu Yinghuai talaga ang. Unang nanggulo. Siya ang nagnakaw ng babae ko. Ngayon pati negosyo namin kukunin pa. Wala kang alam sa mundo, nakikipag-away ka pa sa mga Lu. Alam ng lahat na si Lu Yinghuai ay ang pinakamakapangyarihan sa negosyo. Makikipag-away ka sa kanya? Parang itlog na sumalpok sa bato. Dati, si Shenji Q lang ang tanggang. Sumusunod sa'yo ng sunod-sunuran. Ngayon, umangat na siya, habang ikaw ay isang hampas lupang walang kwenta. Ha ha ha. Akin lang si Shenji Q. Walang sinumang makakakuha sa kanya sa akin. Mga walang kwentang tao kayo. Ah, matagal na kitang ayaw ngayon. Ayusin kita ng maayos. Tara. Tsiki, Miss Namis Kita, kailan ka babalik? Tsiki. Ang brooche na ito. Parang pamilyar. Ayoko nang mahirapan pa sa sakit na katawan ko. Mas mabuting tapusin na lang ito. Anong ginagawa mo? Napakahalaga ng buhay. Paano mo nasasabing susuko ka? Susuko na lang. Araw-araw akong nahihirapan sa sakit. Wala akong makitang saysay sa pamumuhay. Ang pamumuhay ay isang paghihirap. Maraming gustong mabuhay, ngunit walang pagkakataon. Ikaw naman ay gustong mamatay. Ito ay kawalang respeto sa buhay. Ubo-ubo. Salamat. Sa totoo lang, wala rin talaga akong lakas ng loob na mamatay. Nawala na ang nanay ko noong bata pa ako, ang tatay ko. Ay nagkasakit din dahil sa pagbagsak ng kumpanya. Mas malala ang sitwasyon ko kaysa sa iyo. Pero hindi ako sumuko. Ikaw ay may sakit lang basta't magtutulungan tayo. Gagaling ka rin. Sige, salamat. Yan ang tamang attitude, basta't buhay ka, may pag-asa. Kaya mo yan. Jinghui. Palang noon pa. Nagkakilala na tayo. Anong nangyari? May masakit ba? Jinghui. Noong panahong iyon. Gusto mo na ako, di ba? Kung hindi, bakit ako makikipag-isang dibdib sa pamilya Shen? Pero hindi ko napigilan ang pagbagsak ng pamilya Shen. At hindi ko rin naprotektahan ang tatay mo. Naghirap ka dahil sa akin.
Pasensya na. Okay lang. Ngayon, kontento at masaya na ako. Lahat ay lumipas na. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. At natagpuan ko ang kahulugan ng buhay. Asawa. Sa buhay na ito, huwag tayong maghihiwalay, okay? CJ, tara, mag-pinky promise tayo. Ang hindi tumupad, aso. Ganitong marka. Hindi pa sapat. Ganito dapat. Tingnan mo ang Gu Corporation ngayon, ang stocks ay paang basura na. Lahat ng proyekto na tigil, Boss Gu. Paano mo babayaran ang pinsalang ginawa mo sa amin? Dalawang shareholders, pakiusap, kalmahan muna. Bigyan niyo pa ako ng konting oras, makakahanap ako. NG Solusyon. Oras, gaano pa katagal ang meron tayo? Pinapabayad ng bangko, kinansela ng partners, kung magpapatuloy pa. Magsasara na tayo. Tigil na. Huwag nang mag-away. Tungkol lang naman sa investment, ako na bahala. Ang Gu Corporation, siguradong maliligtas ko. Ikaf. Tatay. Tumawag ng ambulansya. Tatay, okay ka lang? Gunansu, Xiaochi. Pwede bang makahiram ng pera? Ano? Gushe, hindi kita narinig. Pwede bang lakasan Montag? Xiaochi. Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Pwede bang makahiram? Pangako, babayaran kita. Ang dating matas na Gushe. Bakit napunta sa ganitong kalagayan? May problema ang Gu Corporation. Nasa ospital ang tatay ko. Kailangan ko talaga ng pera. Pwede ba? Lahat alam na malapit nang magwakas ang pamilya mo. Kung ipapahiram ko sa iyo ngayon, paang itinatapon ko lang. Babayaran kita. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Nauna nang nagpaalam si Lu Jinghuai. Ngayon, ang tutulong sa'yo, kalaban ng pamilya Lu. Hindi ako katulad mong tanga, lalaban sa pamilya Lu. Hindi ba tayo pinakamatalik na magkaibigan? Tulong Montag ako. Babayaran kita. Ito na lang. Sino ang pinakamatalik na magkaibigan? Dahil sa isang babae, nasira ang pamilya mo. Mas mabuting humingi ka ng tulong. Kay Shenji Q Natanga, baka sakali. Matulungan ka niya. Tsiki. May sasabihin ako sa'yo. Gunanshaw, sinabi ko na. Wala na tayong anumang relasyon. Huwag mo na akong hanapin. ZQ, ngayon ay nahaharap sa pagkalugi ang Gu. Wala na akong ibang mapupuntahan. Tulong Montag ako, pwede ba? Ang iyong problema, wala na akong pakialam. Ako ang may kasalanan noon. Dahil sa 7 taong relasyon natin. Tulungan mo ako ulit. Pwede ba? Gunanshaw. Ikaw ang pumili ng iyong landas. Ikaw ang dapat sumalo ng lahat ng kahihinatnan. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Lumabas ka, Tsiki, Guardia. bitawan mo ako. Mukhang hindi ka natuto sa nangyari sa Diyo. Lu Yinghuai, Trador ka. Kung may lakas ka, sa akin mo ibuhos. Ang problema natin, ano ang kinalaman ng Gu? CJ, ngayon, paparamdam ko sa iyo ang dapat mong matutunan. Ilabas siya at bigyan ng leksyon. Bitawan mo ako. Tsiki. Jinghui. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Gunanshaw. Ang mga nakaraang away dito na matatapos. Oras na para magwakas. Huwag nating idamay ang mga inosente sa problema natin. Sige, susundin kita. Hello, mahal. Mahal, kamusta ang araw mo? Maayos ba ang pagguhit mo? Tapos na. Pinuri pa ako ng propesor. Malaki ang pag-unlad ko. Mahal, kailan ka darating? Medyo busy ako ngayon, hindi ako makakaalis. Pero pinapunta ko ang driver para sunduin ka, malapit na siya. Maghintay ka sandali sa labas. Sige, uuwi na lang ako at maghihintay sa iyo. Ngayon, lulutuin ko ang paborito mong steak, pwede ba? Sige, salamat mahal.
Kamusta po, ma'am? Sakay na po. Sakay na po. Bagong driver ka ba? Bakit hindi kita nakikita dati? Ngayon lang ako nagtrabaho. Inutusan ako ni Boss Lou na sunduin kayo pauwi, ma'am. Sige po. Bakit may kakaibang amoy dito? Buksan natin ang bintana. Sino ka? Saan mo ako dadalhin? Buksan mo ang pinto. Sino ang nag-utos sa iyo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? MS Shen, kumanggap ako ng pera para tapusin ang problema. Huwag ka nang magtanong pa. Pagdating doon, malalaman mo na. Gising ka na. Hindi ko inakalang ganito ka-epektibo ang gamot na ito. Pinatulog ka nito ng napakatagal. Shenjikyo, hindi Montag inasahan. Nadarating ka sa ganitong punto, hindi ba? Lintang-tang, bakit mo ako itinali dito? Ano ba talaga ang gusto mo? Ako dapat ang nagtatanong sa iyo niyan. Habang ginugulo Montag si Lu Yinghuai, zinazakop Montag naman si Gunansu. Ano ba talaga ang gusto mo? Nag-enjoy ka bang nakikita ang dalawang lalaki na nag-agawan sa iyo? Para bang achievement Montag ito? Wala na akong kinalaman kay Gunanzo. Siya ang hindi makamove on. Ano ang kinalaman ko doon? Kunwari PA. Nasaan ang misis? Sir, hindi pa po umuwi ang misis. Ano? Hindi ba't pinapunta ko ang driver para sunduin siya? Paumanhin, ang tinatawagan po ay hindi makontak sa ngayon. Boss Lou, gusto niyo bang tawagan ko ang driver? Imbestigahan ang lahat ng CCA sa lungsod sa loob ng 20 minuto. Kailangan kong malaman kung nasaan ang misis. Sige. Tingnan mo yung mukha mong mukhang kawawa. Yan ang ginagamit mong pambola sa dalawang lalaki, hindi ba? Lintang-tang, kalmahan mo. Pero ako ang pinakadalisay at pinakamaganda. Sinabi ni Nanshaw na, gustong-gusto niya ang dalisay kong mukha. Sabi niya, ipagmamalaki niya ako habang buhay. Sabi niya, pakakasalan niya ako bilang MRS Gu. Iyan ay problema ninyong dalawa. Hindi ka ba natatakot na makulong sa pagtali mo sa akin dito? Nababaliw ka na. Matagal na akong baliw. Iniwan ako ni Gunansu. At na-expel ako sa school dahil sa plagiarism. Wala na akong natira, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kasalanan mo ito. Ikaw ang nambintang sa akin. At ikaw ang nagpumilit sa taong hindi ka naman mahal. Ano ang kinalaman ko doon? Kunwari PA. Kung hindi dahil sa iyong panggugulo, nakapag-asawa na sana ako kay Gunanshaw. Naging Mrs. Gunazana ako. Bakit ngayon, ikaw ang masaya at kumpleto? Samantalang ako ay wala na? Hindi ito patas. Noong una, dahil sa'yo kami naghiwalay. Hindi ka naging Good dahil hindi ka niya mahal. Hindi dahil sa akin. Anong karapatan mong sisihin ako? Kung hindi ikaw, Zeno PA, Ang dami mong paraan para ipagpilitan ang sarili mo kay Gunanshaw. Hindi ba't gusto ka niya? Kaya ipapakita ko sa kanya kung gaano kalandi ang babaeng inidolo niya kapag nasa ibang lalaki.
Nasaktan ka ba kahit saan? Kasalanan ko, nahuli ako. Jinghui, dumating ka rin. Huwag kang iyak. Natatakot talaga ako. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Bakit? Bakit lahat ng tao ay para sa'yo? Saan ba ako nagkulang sa'yo? Mukhang masyado akong naging mabait sa'yo. Ang plagiarism mo, okay lang. Pero ang hawakan ng taong mahal ko, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Wala naman akong mawawala, hindi ako takot mamatay. Kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi ka patatawarin si Shenjikyo. Mga tauhan, Huwag nang istorbohin ang mga tao ni Boss Lu. ZQ, bakit ka ganyan katanga? Ginawa na niya sa'yo ang lahat, bakit mo pa siya iniligtas? Bata pa siya. Tulad ko noong bata ako. Nagpapakamatay para sa lalaking hindi naman ako mahal. Kapag nakilala niya ang taong tunay na magmamahal sa kanya, magmamahal din siya sa sarili niya, tulad ko nang nakilala kita. Tangga, Huwag kang magpanggap diyan. Hindi ko kailangan ang awa mo. Akala Montag dahil ginawa Montag, tu. Magpapasalamat ako sa'yo. Ang pagkatao ko ngayon, dahil lahat yan sa'yo. Lintang-tang, lahat ng tao ay dapat magbayad sa mga ginawa nila. Kung kayang iwan ni Gunansaw ako para sa'yo, kaya rin niyang iwan ka para sa iba. Panahon lang ang kailangan. Tumahimik ka. Imposible. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na kaming ikinasal. Dahil lahat es ayo. Dahil lahat sa'yo. Magpakumbaba ka na ngayon. May pagkakataon ka pang magbagong buhay. Bata ka pa naman. Hindi pwede, hindi ako magpapakumbaba. Hindi pwede. Oo. Kung papatayin kita, hindi na ako kailangang magpakumbaba. Papatayin kita. Lin Tang Tang. Siguro, ito na ang kapalit ng mga ginawa ko. Pa sa mga kalokohan ko noon, sa mga sakit na dinulot ko sa iyo. Nararapat na kapalit. Nahuli na si Lintang-tang. Siya ay sangkot sa pagdukot at pagtatangkang pagpatay. Malamang habang buhay na siyang makukulong. Pasensya na rin ako sa kanya. Dahil sa pag-atubili ko, napilitan siyang gawin ang sukdulan. Kaya ganito ang nangyari. Ano man ang mangyari. Ang binti mo dahil sa akin na sugatan. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Boss Lu, pwede ba kaming mag-usap ng kaming dalawa lang? Kung dati, sigurado kong hahawakan ko ng mahigpit. Ang pagkakataong ito, itatali kita sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Siguro, ang taong makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Hindi naman talaga ako.
Hindi ko balak makipagbalikan, huwag kang magkamali. Nararamdaman ko lang dahil sa akin na sugatan ang binti mo. Responsibilidad kong alagaan ka. Hindi ako nagkakamali. Alam kong wala na sa akin ang puso mo. Natatakot lang ako na baka ako ang magkamali. Mahal rin kita. Natatakot ako na baka may pag-asa pa ako. Natatakot ako na bawat araw na makikita kita, maalala ko ang lahat. Maalala ko ang mga kalokohan kong ginawa sa iyo. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Gunansaw. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Ang nakaraan, hayaan na natin. Tama ka. Kaya. Ipiliin kong palayain ka. At palayain din ang sarili ko. Dati, hindi ka masaya nang kasama mo ako. Pero kitang-kita ko. Ngayon, kasama mo si Lu Yinghuai. Malaya at masaya ka. Higit sa lahat, tinuruan ka niyang paano dapat mahalin ang sarili. Noon, palagi kong iniisip na kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong ibigay ang lahat kahit mawala pa ang sarili mo. Kaya noong nasa tabi kita, palagi akong naghahanap ng paraan para mapansin mo ako, para masaya ka. Hanggang sa makilala ko si Lu Jinghuai. Doon ko naintindihan na ang tunay na pagmamahal ay pagpapahalagahan ang isa't isa. Siya ang nagbalik sa akin sa sarili ko. Sige na, Siki. Ang kaligayahan na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Kaya ibigay ni Lu Yinghuai. Kung hindi kita kayang gawing tunay na ikaw, mas gugustuhin ko na lang na panoorin ka. Habang masaya ka. Kung ganon, Gunansaw, paalam na. Sana sa susunod, matutunan mo kung paano magmahal ng isang tao. Shenji Q. Lakad ng diretso. Huwag kang lilingon. ZQ. Akala ko, Ano ang akala mo? Akala mo ayaw kong bitawan. Hindi na ako babalik. natatakot lang ako. Wala akong tiwala sa sarili ko. Si Ginoong Lu na may ganitong itsura, nagsasabing walang tiwala sa sarili. Parang hindi totoo. Ang ibinigay mo sa akin ay ang respeto at pagmamahal, na hindi ko pa nararamdaman noon. Ikaw din ang nagbalik sa akin sa sarili ko. QQ. Mahal kita. Lu Jinghuai. Mahal din kita. Salamat. Jinghuai, halika rito. Ngayon, ako mismo ang nagluto, lahat ng paborito mong pagkain. Wow, anong espesyal na okasyon ngayon? Na ikaw mismo ang nagluto, Shen na pintor. May regalo ako para sa'yo. Ano yon? Buksan mo. Buntis ka. Tayo. May baby na tayo. Totoo, 6 na linggo na. Magiging ama ka na, Lu Jinghuai. Ang ganda. Magkakaanak na tayo. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Ano sabi ng doktor? Ano ang mga dapat ingatan? Sa pagpipinta, huwag kang matagal na nakaupo. Kukuha ako para sa'yo. Ang ginamang sa'yo, doktor. Jinghuai, huwag kang kabahan. Sabi ng doktor, malusog ako at ang ating baby. Noon, akala ko ang pinakamasayang bagay ay ang maging asawa ka. Pero ngayon, mas masaya pala ang pakiramdam ngayon. Dati, akala ko walang saysay ang 7 taong paghihintay. Hanggang sa makilala kita. Naintindihan ko na kapag nakilala mo ang tamang tao, lahat ng panghihinayang ay nagiging kasiyahan. Naunawaan ko rin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pagbibigay, kundi ang dalawang tao na nagtutulungan. Mula ngayon, gaya ng ginagawa ko ngayon, aalagaan kita. Aalagaan natin ang ating baby. Hindi na kita pababayaan pang masaktan. Magkakasama tayong pamilya magpakailanman.